Isang pinagpalang hapon sa bawat isa. Nandito po tayo ngayon sa FB Live, dito po sa Rema Pills, ngayong Sunday edition po. At ngayon po, mag-review lang po tayo last Sunday sa tinuro po ng ating pastor. Ano po? At ngayon po, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, hayaan mo Lord na turuan mo ang bawat isa po sa amin sa review, Lord, ng mapakikinggan namin. Hayaan mo, Panginoon, magturo ka sa bawat isa, isang bukas na puso, bukas na isip, Panginoon, daan ng pagkaunawa sa iyong mga salita. Holy Spirit, kayo ang aming maging tagapagsalita sa hapong ito, Panginoon. Ikaw ang madakila, mapapurihan, maparangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang hapon pong muli sa bawat isa po sa atin. Ayan, mag-review lang po tayo sa last Sunday na naturo po sa atin ng ating pastor. Ano po? Ayun, ang sinuturo niya po dito, dito po sa may, basahin ko po rito sa Hosea, chapter 4, verse 6. Nalipo lang aking bayan dahil sa di pagpapahalaga sa akin. Sapagkat itinakwil ninyo ako, kaya itinakwil ko naman kayo bilang saserdote. At yamang kinalimutan ninyo ang aking kautusan, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Ayan. Ito po na, sabi nga po dyan, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ayan, nung time na yan, sabi niya, nawala ang aklat ng Deuteronomy. Maraming bilin doon na dapat gawin para gumanda ang buhay. Kaso po, nung time na yon, nung may hawak na book ng Deuteronomy ay nawala ang aklat ng Deuteronomy. At ngayon, ang naging dahilan, nag-cause yung pagkawala ng aklat ng Deuteronomy, dahilan sa nawala ang aklat ng Deuteronomy, walang maituro ang mga pari. Dahil sa nawala ang aklat ng Deuteronomy, walang maituro ang mga pari. Nagresulta ito, naghirap ang mga tao. Amen? Kaya makikita po natin dito yung kahalagahan ng kaalaman sa salita po ng Panginoon. Nung time na nawala ang aklat ng Deuteronomy, walang ma-share, walang maituro ang mga pari at nagresulta ito, yung mga tao naghihirap. At ngayon, madaming nawala sa kanila dahil sa kakulangan sa kaalaman. Sabi nga po dyan, tayo ay nasira ang buhay, pinansyal, katawan, isip, kinabukasan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya nga po, ang halaga ng kaalaman sa salita ng Panginoon, kaya nga dito sa Proverbs chapter 3, may basahin po ako sa inyo, na yung kahalagahan ng kaalaman, lalo na yung kaalaman sa, hindi yung runong mo, yung abilidad mo, kundi yung kaalaman mo patungkol doon sa salita ng Diyos. At sabi nga rito sa Proverbs chapter 3, verse 16, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Ulitin ko po, ang sabi po dyan, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. At ang sabi niya po yan, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Aliwalas ang landasi ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Verse 18, mapalad nga ang taong may taglay na karunungan. Para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Kaya sabi nga po dito sa Proverbs na yung kaalaman, yung karunungan sa salita ng Diyos ay sabi nga mapalad ang taong may taglay na karunungan. Sabi nga ang inalintulad po ng Proverbs na sabi niya para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Kaya mas marami tayong kaalaman sa salita ng Diyos ay yung bunga. Sabi niya diyan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Amen po. Kaya nga ang salita ng Diyos ay
treasure ito sa kaaway, na makikita natin gusto niyang alisin ito sa buhay ng tao. Gusto niyang ang tao ma-twist niya na hindi pakinggan ng tao, ma-divert niya yung tao, na mabaling ang tao sa na hindi malaman ang salita ng Diyos. Kaya nga treasure ito kay Satanas na alisin sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya dahil ang salita ng Diyos, magbibigay ito ng pananampalataya sa atin, magbibigay ito ng pag-asa sa atin, at malalaman natin sa salita ng Diyos yung mga gusto at ayaw ng Panginoon. At makikita natin dito na ito yung pangako ng Diyos na magbibigay sa atin ng, sabi nga po diyan, magbibigay sa atin ito ng pagpapala, magbibigay sa atin ito ng kagalingan, na ang salita ng Diyos, dadalhin ka nito sa magandang buhay. Amen po? At sabi nga diyan, kapag pupunta ka sa Panginoon, may ibang paraan ang Diyos. Amen po? Kumbaga, ang Diyos may kaparaanan, may kaparaanan ng Diyos. Sabi niya, kapag pumunta ka sa doktor, reresetahan ka ng gamot. Kapag pumunta ka naman sa albularyo, bibigyan ka ng kung ano-anong dahon at dadasalan ka ng orasyon. Pero pag lumapit ka sa Diyos, may iba siyang pamamaraan. Amen po? Ayan. Kumbaga, iba ang way ng Diyos, ang pamamaraan ng Diyos sa pag lumapit ka sa Kanya. Once na lumapit ka sa Panginoon, may pamamaraan ang Diyos kung paano mo makuha ang kagalingan, kung paano mo makuha ang kasaganahan, may pamamaraan ang Panginoon. Kaya nga, napakahalaga na meron tayong kaalaman patungkol sa Kanyang mga salita. Amen po? Sabi nga, si Jesus ang lahat sa akin. Amen po? Na dapat malaman natin ang kaalaman ng Diyos para mawala tayo sa kasiraan at kabulukan. Amen po? Ang ganda po, sabi niya dyan, dapat malaman natin ang kaalaman ng Diyos para mawala tayo sa kasiraan at kabulukan. Amen po? Dapat yung karunungan na punuin natin yung ating buhay, pananampalataya sa Panginoon, na magkaroon tayo ng kaalaman na hindi lang na kumbaga makapagsimba lang, hindi lang basta na mamuhay ka lang bilang isang Kristiyano, kundi nagkakaroon ka ng time na pag-aralan, na pagbulay-bulayan. Kaya nga sabi 'di ba ng salita ng Diyos, pag-aralan mo ito, bulay-bulayin mo ito araw-gabi. Amen? Para masunod mo ang nakasulat dito, sa ganun giginhawa ka at magtatagumpay. Kaya ang salita ng Diyos ay may maganda itong idudulot at bibigyan ka nito ng kaalaman, nang sa ganun malaman mo ang kaalaman ng Diyos. At nang sa ganun, yung kagalingan, dahil may alam ka sa salita ng Diyos, madaling kunin ang kagalingan. Dahil may alam ka sa salita ng Diyos, may kaalaman ka sa salita ng Diyos, madaling kunin ang provision ng Panginoon. Amen po? Kaya nga, di ba, God will provide. Kaya mong kunin yung provision ng Panginoon dahil alam mo, may kaalaman ka sa Kanyang mga salita. Amen po? Kumbaga, tinuturo ng Diyos kung paano gumaling. Amen po? Tinuturo ng Diyos sa Kanyang mga salita kung paano gumaling. Tinuturo ng Diyos kung paano makuha ang kasaganahan. Tinuturo ng Diyos kung paano ka makalaya sa sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit. Tinuturo ng Diyos kung paano tayo makalaya sa gawa ng mga kaaway. Amen po? Sabi nga po diyan, noong unang panahon, hindi kailangang ipag-pray ang tao. Kailangan mo lang sundin yung itinuturo ng mga pari para gumaling. Amen po? Ang galing ano po, na hindi mo kailangan ipag-pray. Hindi kailangan ipag-pray ang mga tao. Ang kailangan mo lang, sumunod doon sa aral, doon sa utos ng Diyos. Amen po? Doon sa utos. Kung matututunan mo lang sumunod sa utos ng Diyos. Sabi nga diyan, noong unang panahon, di na kailangan ipag-pray ang tao.
kailangan mo lang sumunod, sundin yung itinuturo ng pari para gumaling. Amen po. Ang sabi nga rito sa Deuteronomy, chapter 7, basahin ko po sa inyo. Deuteronomy chapter 7, verse 15. Basahin ko muna sa verse 12. Kung susundin ninyo ang mga kautosang ito, tutupadin naman ni Yahweh ang kanyang pangako at patuloy niya kayong iibigin, pagpapalain na pararamihin. Bibigyan niya kayo ng masaganang ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga magulang. Kayo'y pagpapalain niya ng higit sa 5 bansa, walang magiging baog sa inyo, maging tao, maging hayop. Verse 15. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman, alinman sa mga sakit na ipinaranas sa mga Egypto, ay hindi niya padadapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Amen po. Ang ganda po sa verse 50, sabi niya, ilalayo niya kayo sa mga karamdaman, alinman sa mga sakit na ipinaranas sa mga Egypto. Amen po. Kung matututunan lang natin ang magkakaroon na tayo ng kaalaman at susundin yung utos ng Diyos, yung salita ng Diyos sa atin. Sabi nga po diyan, ilalayo ka ng Diyos doon sa karamdaman. Amen po. Kaya ang halaga ng salita ng Diyos sa atin ay talagang masasabi natin na treasure ito, na dapat iingatan mo ito. Papahalagahan mo ito. Magbibigay ka, maglalaan ka ng time talaga na pag-aralan ang salita ng Diyos para magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa salita niya. Para hindi tayo yung masiro ba, na hindi tayo masiro pagdating sa kaalaman patungkol sa salita po ng Panginoon. Amen po. Ang sabi niya diyan, ang Word of God, pagagalingin ka, bubuhayin ka, pasasaganahin ka. Ang Word of God, sabi po rito, patatalinuhin ka. Amen po. Sabi niya yan, ang Word of God, pagagandahin ang buhay mo. Amen? Kumbaga, ang salita ng Diyos, hindi naman ito papapangitin ang buhay mo, kundi pagagandahin nito ang buhay mo. At ang Word of God, dadalihin ka nito doon sa masaganang buhay. Dadalihin ka nito doon sa buhay na kung saan buhay na ganap at kasiyasiya. At ang Word of God, dadalihin ka nito sa katagumpayan. Amen? Kaya nga sabi ng Joshua, dilidilihin mo ito. Ang sa ganon, magtatagumpay ka. Kaya, wag nating hayaan na yung Word of God sa buhay natin ay mawala. At yung kaalaman ng Diyos sa atin ay dapat nandoon na makuha natin yung kaalaman ng Panginoon. Amen po? At sabi niya dyan, ang Biblia ay nagtuturo kung paano ka gumaling, kailangan mo lang malaman. Amen po? Kailangan mo lang malaman. Ang Biblia ay nagtuturo kung paano sumagana, kailangan mo lang malaman. Amen po? Pag nalaman mo na, yan, kumbaga, pag nalaman mo na kung paano gumaling, nalaman mo na kung paano ka pasasaganahin ng Panginoon, be doers of words. Hindi yung alam mo lang. Amen po? Kundi, ginagawa mo ito. Kaya nga kailangan, sabi nga, kung susundin ninyo ang mga kautosang ito, kailangan susundin mo. Hindi yung nalaman mo lang, narinig mo lang, napakinggan mo lang. Kumbaga, pagkatapos mong nalaman, pagkatapos mong pag-aralan, may nalaman mo na ang patungkol doon sa kung paano makuha ang kagalingan, nalaman mo na patungkol kung paano makuha ang kasaganahan, ginagawa mo na. Ina-apply mo na ito, ginagawa mo na ang Word of God, yung hindi mo lang alam. Kaya nga sabi rito sa James, Santiago chapter 1, babasahin ko po sa inyo. Santiago chapter 1 verse 25. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal
at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot. Ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Amen po. Sabi niya, ngunit ang nagsasaliksik, yung patuloy na nag-aaral, patuloy na namumulot ng kaalaman sa salita ng Diyos, ang sabi niya diyan, at patuloy na nagsasagawa. Ginagawa mo yung pinag-aaralan mo. Ginagawa mo yung natututunan mo. Ginagawa mo yung mga bagay na nalaman mo sa salita ng Diyos. At ang sabi niya diyan, hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot. Ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Amen? Kaya sabi niya, ang pagpapalain ng Diyos yung patuloy na nagsasaliksik ng kaalaman sa salita ng Diyos at nagsasagawa, patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal. Amen po. Kaya nga sabi niya diyan, yung mayroon kang kaalaman sa salita ng Diyos at ginagawa mo ito, qualified ka sa pagpapala ng Panginoon. Amen po. Sabi nga diyan, dagdag po dito sa mga review nung Sunday sa Luke 17 verse 11, yung 10 ketongin. Amen po. Ito po yung 10 ketongin, sabi niya po yan, habang naglalakad, napuna ng isa na magaling na siya. Amen po. Yung 10 ketongin, yung isa, napuna niya sa sarili niya na magaling na siya. At ngayon, habang napuna nito na magaling na siya, bumalik siya sa Panginoon. Sabi nga po dyan, yung review last Sunday, habang nagsisimba ka, one day, mawawala na ang kahirapan mo. Amen. Habang sa pagpapatuloy mo, sa gawain mo sa gawain ng Panginoon, na nagiging matapat ka sa na ginagawa, yung Hebreo 10:25, patuloy na pag-church, pagsisimba mo, sabi niya, one day, mawawala na ang kahirapan mo. One day, mawawala na ang sakit mo. Amen? Kumbaga, napansin nito nung time na napuna ng isa na lumalapa, na nagbalik siya na pasasalamat sa Panginoon, na nandoon napansin niya, nakuha na yung kagalingan. Ang sabi nga ng Panginoon, lubusan ka ng magaling. Amen po? Hinanap niya yung siyam, sabi niya, bakit isa lang ang nagbalik na pasasalamat? Sabi niya doon sa isa, lubusan ka ng magaling. Ayan, sabi niya, basta susunod ka lang sa bilin, sumunod lang tayo kay Jesus. Kung ano ang bilin ng Diyos, sumunod lang tayo. Amen po? As long as, sabi niya dyan, as long as pasaway ka sa pastor mo, ito po yung review na po, last Sunday, as long as pasaway ka sa pastor mo, keketongin ka. Amen po? Walang pastor na papasamain ang buhay mo. Amen po? Ayan, sabi nga po dyan, doon sa isa, lubusan ka ng magaling. Meaning, na-stop na, tumigil na, ang epekto ng sakit niya. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Yung mga nawala sa'yo, tutubo ulit, ibabalik sa'yo. Amen? Kasi bakit, ano ba ang sakit na ketong, di ba? Halimbawa, nagkaketong ka sa kamay, ang gagawin niyan, uubusin niya yung kamay mo. Sa daliri, papunta yan, uubusin niya. Ayan ang sakit ng ketong. Kumbaga, yung mga nawala sa'yo, sabi niya, tutubo ulit, ibabalik sa'yo. Kaya nga, nagpasalamat siya sa Panginoon, yung mga nawala sa'yo, tutubo ulit, ibabalik sa'yo. Kaya tayo nagsisimba, sabi niyan, way ito ng pasasalamat natin sa Panginoon. Amen? Kaya tayo nag-church dahil ito ang way natin ng pasasalamat natin sa Panginoon. Amen po? Kumbaga, ito yung way ng pagbalik natin ng pasasalamat sa Panginoon, pagbalik natin ng pagsamba sa Diyos. Amen po? Kaya nga, ang pagsisimba, ito yung way na ipinapakita mo sa Panginoon na, Lord, nagbabalik ako ng papuri sa'yo. Lord, nagbabalik ako ng pasasalamat sa'yo. Amen po?
Magpapasalamat ako sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Amen po. Yung ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, ito yung way ng pagbabalik natin ng pasasalamat sa Panginoon. Sabi niya, promise niya, lubusan kang gagaling at ibabalik ang lahat ng nawala sa atin. Amen po. Kaya nga, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi isang kalugihan, kundi isang pakinabang at isang pagpapala. Amen po. Kaya, basahin ko sa inyo rito sa Deuteronomy chapter 6, basahin ko po. Verse 1, ito ang aking kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin at siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga magiging supling upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti, kung magkagayon, mapapanuto kayo. Ibig sabihin, mapapanuto, magkakaroon ka ng mga kaalaman. Kung susunod, sabi niya po dyan, ulitin ko po, kaya nga dinggin ninyo ito at sunding mabuti, kung magkagayon, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Verse 4, dinggin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos, ibigin nyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong isip. Amen? Sabi, ang salita ng Diyos, sabi niya, itanim ninyo sa inyong isip, ituro ninyo sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Amen? Kaya ang salita ng Diyos, laging, sabi niya, itunuro mo yan, ituturo mo yan. Kumbaga, sabi niya, sa paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Sabi niya dito sa verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Sa madaling salita, dapat ang salita ng Diyos hindi malayo sa iyo. Ang salita ng Diyos dapat meron kang laging dala-dala na salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Diyos, diyan ka nakakakuha ng kaalaman na nanggagaling sa Panginoon. Amen po. Ayan. Dugtong pa po natin, review last Sunday. Sabi niya po dyan, bilang pastor sa simbahan mo, kailangan ikaw ay maging apostol sa kanila. Amen po. Bilang pastor sa simbahan, kailangan ituro mo, kailangan ikaw ay maging apostol sa kanila. Introduce mo sa kanila ang gospel. Kailangan ikaw ang maging apostol sa miyembro mo. Amen po. Sabi niya po dyan, ipakilala mo si Jesus sa kanila one-on-one. Pakilala mo si Jesus sa kanila one-on-one. Kung kailangan, ibahagi mo sa kanila ang si Jesus ng one-on-one. Sabi niya, kailangan maging apostol ka sa mga miyembro mo. Amen po. Number 2, sabi niya, bilang pastor, kailangan ikaw ay maging propeta sa member mo. Amen po. At ang propeta, sabi niya, bilang pastor, kailangan nasisita mo ang miyembro mo. Amen po. Kailangan bilang isang pastor ng isang simbahan, bilang pastor ng simbahan, dapat nasisita mo ang miyembro mo. Amen po. Number 3, bilang pastor, kailangan maging ibanghilista ka sa member mo. Ang ibanghilista, sabi niya, siya ay humahayo. Amen? Sabi niya, bilang pastor, kailangan maging ibanghilista ka sa member mo, siya ay humahayo. Maging ibanghilista ka sa member mo na may sakit. Amen po? Na sabi niya, trabaho natin, pagalingin sila. Amen po? Na ipag-pray sila, na makuha nila ang kagalingan, na maging ibanghilista ka sa kanila.
Amen po. At number 4, sabi niya, kailangan maging pastor at guro ka sa kanila. Sa kanilang pagbagsak, dapat pastor ka pa rin. At bilang pastor, aalagaan mo yung tupa na ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen? Kasi yan ang trabaho ng isang pastor. Alagaan yung tupang pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Amen po? At sabi niya, dapat walang boring moment. Ito po yung sabi niya, dapat walang boring moment sa pagpapastor mo at Christian life mo. Amen po? Amen. Hindi naman talaga boring ang pagpapastor eh. Dapat walang boring moment. Dapat punong-puno, sabi nga diyan, ang gusto ng Diyos, non-stop ang miracle sa atin. Amen? Dapat non-stop. Ang gusto ng Diyos, mapuno tayo ng himala. Gusto ng Diyos bilang isang Kristiyano, bilang isang naglilingkod sa Panginoon, punong-puno tayo ng himala. Punong-puno tayo ng kwento patungkol sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Na bilang isang lingkod ng Diyos, punong-puno ka ng kwento sa mga himalang ginawa ng Diyos, sa mga pagtulong ng Diyos sa iyo, sa mga kung paano ka ni-rescue ng Diyos, kung paano ka inabot ng Panginoon, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo, sa ministry mo. At bilang isang pastor, nakikita ng mga tao na kasama ang Diyos doon sa paglilingkod na ginagawa mo, na pinagkatiwala sa iyong ministry ng Panginoon. Amen po. Kaya nga, bilang lingkod ng Panginoon, napakahalaga na makita ng mga tao sa buhay natin na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po. Dapat nakikita ang kabutihan ng Diyos sa ating paglilingkod. Nakikita nila na kainam pagmasdan ng buhay natin kasi nakikita nila na ang paglilingkod mo ay hindi isang kalugihan, kundi isang pagpapala, at nakikita ng mga tao na bine-bless ka doon sa ginagawa mong paglilingkod mo sa Panginoon. Amen po. Ulitin ko po, dapat walang boring moment sa pagpapastor mo at Christian life mo. Amen po. At yun lang po ang nais ko pong i-review sa inyo nung last Sunday na na-share sa atin ng ating pastor. At maraming salamat po sa bawat isa. God bless po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Aming Ama, aming Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Natunay nga, Panginoon, nadagdagan mo ang aming pananampalataya at yung karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, mauhaw kami sa mga salita mo. Nang sa ganon, Panginoon, patuloy naming hanapin, patuloy naming isik, Lord, sa buhay namin ang mga salita mo. Nang sa ganon, mapuno kami ng kaalaman, mapuno kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Na malaman namin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay isang matibay na sandigan, isang matibay na makakapitan na magbibigay sa amin at mag-aalis sa amin doon sa sakit, mag-aalis sa amin doon sa sumpa ng kahirapan. Kundi, Lord, ang salita mo, Panginoon, magdadala ito sa amin ng magandang buhay. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Hayaan mo, Lord, sa bawat isa sa amin, ang mga salita mong naasik sa puso ng bawat isa, pagpalain mo ito, at lumago ito, magbunga ito sa puso ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama. Maingat namin binabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pagsamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayan, maraming salamat po at God bless po sa bawat isa po sa atin.